Buti pa si Anthony Davis kesa sa Lakers kayang buhatin ang kanilang kupunan sa Dallas Mavericks. Pero bago yan Lakers, delikado pa na bumaba sa number 5 seed sa Western Conference. Kasalukuyan nga silang tabla ng Memphis Grizzlies sa number 4 na may record na 44 wins at 29 losses. Kaya sayang talaga yung laban nila kanina sa Chicago Bulls, ang laking upset nun para sa Lakers. Pero na naging bato pa panalo na natalo pa. Kung bakit ba naman kasi nag-error pa si LeBron dahilan para matalo ang Lakers sa turnover na nagawa nito. Pero may paliwanag naman dyan itong si LeBron James at nagsalita na nga ito patungkol sa nangyari. Sa naging post-game interview nga ni LeBron ay inamin ni LeBron ang kanyang naging pagkakamali. At tinanggip din ang responsibilidad dito. Ayon pa kay LeBron ay nilagay daw nila ang kanilang mga sarili sa posisyon upang manalo. Kahila-hilakbot nga daw na turnover ang nagawa ni LeBron. Naayon pa dito ay masamang miscommunication sa play ba daw yun. Pero nakatira pa rin daw ng big shot itong si Austin Reeves upang subukan daw sana nilang makaligtas. Pero wala na nga daw silang magagawa kung may makakitira daw ng game winner mula sa half court. Second position to win. Gave up a lot of threes in the fourth quarter. But still put ourselves in position to win. Horrible turnover by myself. Bad miscommunication. Played before that. And AR still hit a big bucket, try to save us, and then tip your hat if someone makes a game winner from half court. Yan nga mga idol ang mga naging paliwanag ni LeBron sa nangyari kanina laban sa Chicago Bulls. Masyado kasing naging kampante rin ang Lakers mga idol. Nakailang tira din kasi ang Chicago Bulls at mas aggressive din sila kesa sa Lakers sa mga pahuling segundo ng laro. Kung nasecure lang sana ng Lakers ang possession at hindi naagaw ang bola mula sa turnover ni LeBron, ay panigurado na possible manalo ang Lakers lalo at nasa 9 seconds na lang ang natitira noon sa oras. At panigurado na magpa-foul ang Chicago Bulls dito kay Austin Reeves kung nakuha lang nito ng maayos ang bola. Pero yun na nga mga idol, ang talo ay talo. Kaya dapat ay mag-focus na lang ang Lakers sa kanilang susunod na laro at i-improve ang kanilang pagkakamali. Kaya sa mga ganong sitwasyon mga idol, kagaya kanina ni Josh Giddey, lalo at mainit talaga ito na may triple-double, 25 points, 14 rebounds at 11 assists, na may 8 out of 19 shooting sa field. Ay hindi mo talaga yan maaaring hayaan na makabitaw kahit sabihin mo pa na nasa half-court shot pa. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa mga paliwanag ni LeBron James? Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams, baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang buti pa ang Dallas Mavericks na ipanalo ang kanilang laro laban sa Orlando Magic na tumalo naman sa Los Angeles Lakers noong mga nakaraang araw. Panalo nga ang Dallas score na 101-92. Nasayang nga lang ang double-double performance ni Paolo Banchero, matapos itong makagawa ng 35 points at 10 rebounds. Paano ba naman ay hindi nila mapigilan ang opensa ng Dallas? Balance din kasi ang opensa ng kanilang kupunan, mapa starters at bench players. Kapay mas lalong lumakas ang kanilang depensa dahil sa paglalaro ni Anthony Davis, na kung saan sa loob ng 28 minutes of playing time, ay nakagawa ito kanina ng 15.7 rebounds at 2 assists. Sa naging laban nga rin nila sa Brooklyn Nets ay meron namang 12.6 rebounds at 3 assists si Davis. Kamuntikan pa nga noon na hindi umabot ang Brooklyn Nets sa 100 points. At nakagawa nga lang sila ng 101 points. Bagamat malayo pa si Anthony Davis sa kanyang dating mga numero na nagagawa sa loob ng court. Pero yung kanya namang depensa malaking bagay sa kanilang kupunan. Kasalukuyan nga ngayon ang Dallas Mavericks na nasa pang number 10 seed sa Western Conference. Kaya pasok pa nga rin sila para sa play-in tournament. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na mas lumalakas na naman ang Dallas simula nang maglaro muli si Anthony Davis sa kanilang kupunan? Ito ay kahit wala ang iba nilang mga key players kagaya na lang ni Kyrie Irving.